pinipindot, umiilaw. Automatic. Bluetooth. Frame. Anong alam mong presyo dito? Frame pa lang? Mga ganun. Grabe pala yan. Sir, pag ganito, sinasabi mo pa sa asawa mo yung bibili mo? Dapat siya, tiyatabi mo sa kwarto talaga to, no? Thunderbolt na pang carbon. Kaputulan na rin natin. Ito, carbon fiber na tubo. Ayan, yung gustong forma ni Waki. So, total natin. So, dala natin yung bike guys. Ayan, sa likod. So, dito yung guys yung Popsys Bike Shop. Itaas. Hindi ata kaya nasakyan ito. Ayan, Popsys Bike Shop. Parang warehouse lang to guys. Hindi nyo mahalata, no? Kaya yung iba nalilito dito. Hindi kasi obvious siya na bike shop. So, parang warehouse lang siya. Pakikita ko sa inyo yung labas. So, ganito lang. May Popsys HQ. Tapos parang ganyan lang. So parang warehouse lang guys, pero napakaganda ng loob niya. Good seatbelt lang. Yan maganda sa maluwag na sasakyan. Bagay, motor nakakarga natin dito. Ito kahit bisikleta. Kahit mga 10 bisikleta siguro dito. So dito tayo guys. At ang ganda ng likod dito guys. Tingnan nyo naman. So napakaganda. May coffee shop dito. Yan o. Paggabi guys, minsan may banda dito. So, sarap mag-chill dito. Parang open garden, pero may bubong yan. So, ito rin pala isang bike ko guys. Ito yung dahon na folding. Sobrang tagal na ng bike natin to, no? Ayun, sobrang tagal na ito. Pabayaan, tambak. So, pinabikes pa natin. So, sabi ko, itong bahala ko na kailangan. Nagpalit din siya ng headset kasi kinalawang na yan. So, mukhang bago na yung headset. So, medyo all goods na guys. So, ito sobrang tagal na nito. Sa mga nagtatanong, ang brand new price na ito, nasa mga almost 20 rin, no? Ako fold to guys, pakita ko sa inyo. All goods, diba? O, dito mo siya tibig-tibig. Nagpo-fold siya guys. Gusto ko ito, niyada na namin dati pag nagbabiyahe. So, fold. Bukas na pala, pasok tayo guys. Sir, anong pangalan mo, sir? Charles po. Charles, Boss Charles. So, ito yung bike niyo. Boss, magkano na ubos mo dito? Patay tayo dyan. Sikreto pala yung presyo. Sir, ito, nakita ko, wala ng kable. Ano tawag dito, sir? SRAM yung brand. SRAM na red ba to? Red? SRAM red. Tapos, pang road bike, no? Yes. Kasi ito, ganun din, SRAM red din. Pero ito, kakaiba, wala ng kable. So, sa mga nagbabike, normal na sa kanila yan. Pero sa akin, hindi siya normal kasi bira ako makakita ng ganyan eh. Siyempre, parang cambio na ng motor, no? Walang kable-kable. So, ito, di battery. Tapos, yung lever niya, di battery rin. Nasa loob na nito. So, Bluetooth. Bluetooth yan? Yes. So, pinipair. Yes, sir. Ang galing, no? Magkano yung ganyan mga shifter, sir? Siguro na lang sir. Hindi, may mga pinakamurang Bluetooth. 75, likod lang. Group set na. So, sa mga hindi nakakaalam, pag sinabing group set, kasama na to, ito, shifter. So, 75 ang pinakamura. Ito frame carbon, no? Grabe. Tingin ko dito mga presyo ng mga isang big bike to. Kaya mga kasabay natin sa daan. So, ingat tayo kung nakasabay natin mga biker. Nagbabike ako, sir. Sobrang tagal na. 3-4 na taon na. Ito, ano tawag dito, sir? Craft racing. Craft racing. Ngayon lang nakakita ng rayos na ganito. Kala mo yung ano? Carbon spokes. Carbon to. Uy, grabe. Carbon lodi. Pati spokes carbon. Ito, carbon. Frame carbon to ganito. Carbon. Tapos lahat ng wire sa loob yung kable ng brakes. Yung brakes pala, red din. Grabe. Ilang kilo to, sir? 6.7. Kompleto pa yung cambio, harap likod. Magaan pa sa fixie, no? Grabe. Sir, pag ganito, sinasabi mo pa sa asawa mo yung bibili mo? Hindi ko alam. Grabe to. 6.5. All carbon na. Pwera lang sa mga group set, sir, no? Yung crank. Yung crank arm carbon na rin. Grabe pala. Etong ano mo, sir, parang di aluminum, di stainless. Ano? Ano siya? Cogs. Hindi, ano naman Titanium? Hindi. Hindi. Alloy naman siya, pero magaan lang yung grade. Oh. Tapos, ano yung pinakamalayong ride mo dyan, sir? Yung Odax Cavite, 200 plus. Okay, layo na rin. Mga ano yun, mga 4 na oras sa amin sa motor yun, sir. So, itong bisyo mo, sir. Ano pa ibang bisyo mo, sir? Wala. Ginakambyo niya, guys. Tapos nakita niyo, tumilipat, pero walang kable. No? Wireless. Bluetooth ba tawag dyan? Naka-Bluetooth connection. Buhatin mo nga, sir. Parang papel na lang. Pinipindot ang ilaw. Automatic. Bluetooth. Yung isa para saan yun? So dalawang pindutan niya. So kumbaga yung likod, pwedeng dito,
pwedeng dito. Okay. Pag sa gitna naman, sabay. Galing. Yung difference na ito pag umaagos sir. Dito, pag ano ka na ng ganun. Hindi ka na dudukot. Galing mo, naisip nila lahat yun. Frame, anong alam mong presyo dito? Frame pa lang? Ganun. Grabe pala yan. Dapat sir, tiyatabi mo sa kwarto talaga to, no? Sa garahe lang yun, sir? O sa loob ng bahay? O hindi pwedeng gara-garahe ito. Ngayon natin ngayon na hindi pa nakakabit yung rigid fork. Sigurado malaki mababawas ito kasi mabigat. Ramdam ko na harap lang, no? So, itimbangan sila dito, guys. So, ito, naka-jore na gumaan na rin konti ito. 13 point something. So, mamaya makikita natin yung timbang kung gaano kalaki na bawas pag nagpalit ng rigid fork na carbon. So, kinalas na natin. Bigat pa rin ito. Parang mabigat pa to sa bike ni sir kanina na ano Bigat pa rin ito. So, halos ano pala mababawas dyan. 3 kilo. Uy, parang papel no. 0.5 lang. Solid. So, 3.8 kilos minus ng 0.5. So, ito carbon lahat, pati yung tubo. Pero ito, mura lang tong brand na to, guys. Ito natin yung pinakamurang carbon. Budget meal na carbon. Okay na yun. Magreklamo ko si Waki. Wala akong pera. Laki na nag-gastos ko rin dyan, ha. Kinikwenta ko, ha. Yung group set, yung buong bike. Buti na lang, second hand ko nabili yung bike. 17,000. Tapos, 14,500 yung group set. Tapos, yung bikes pa niya na 1,500. Plus yung fork na 3,700. Tapos, labor pa ulit ngayon. So, ito, headset, bulitas pa siya. So, ang nangyayari, pag ulan ng ulan, laging kinakarwash, nangangalawang yan, nag-stack up manibela. So, papalitan natin ng seal bearing. So, Light Pro, ito na yung pinakamura nila, guys. 900 daw, pero at least, seal bearing na siya. Parang bearing na sa mga motor. Meron silang pang-press ng headset. So, special tools. So, walang pukpok. Sa iba, boss, pag walang ganyan, pinupukpok lang. Dito walang pukpok. Masela ng bike nyo, hindi ubra doon sa mga maliit na shop. Dali nyo dito. Tingnan, walang pinirsa. Nakakabit na siya rin. Seal bearing na rin. So yun, finishing touch. Paglagay na kami ng expander bolt na pang carbon. So yan. Kaputulan na rin natin. So ito yung pinagputulan, guys. Yung nabawas. So carbon fiber na tubo. Ayan, yung gustong forma ni Waki. Sagad sa sub-sub. Di pa matatapos yan. Malamang palit manibela pa to. So nakabawas ka ng 3 kilos siguro. So bitimbangin uli natin, guys. So all woods na nakat na rin. 12 na lang. Kanina parang 13.8. So 12 kilos na lang. Not bad. Para sa binuo natin ng mga worth 37,000. All goods. So all goods na, guys. Nakapagpalitan tayo ng rigid fork na carbon. So China lang to, guys. So ito pinalitan niya. Hindi ko alam to. Hindi ko alam saan niya kinuha pambili na ito. Tapos ito ako bumili sa Shopee lang to. Ito siya rin bumili na ito. Hindi ko alam. Ito ako pinabili niya. So bili natin dyan 3.7. So all goods na. Laki ng ginaan. Itong gusto niya forma yung parang aggressive XC. So yun, guys, pagka may gusto kayong pagawang bike, kasi kayo dito, ganito yung loob nila, guys. So ang daming bike. So ito, personal bike niya, Tony yan. Tapos ito yung office nila dito, CR. Tapos dito yung work area nila. Kompleto dito, guys, lahat ng pyesa. So gumawa ng bike ni Waki, Boss Jomel, shout out kay Jomel. Biker din yan. Total na lang natin, no. So palit fork 300, headset 950, expander 350, lalamove 95. So total natin 1695. Tama yung headset tsaka fork. Thank you, Boss Jomel. All good sa, guys. Ito yung lumang bike ni Waki, Giant XTC na 24 ang size. So ngayon 29er na siya, na Scott. So ito yung down to na folding. So all goods. So uwi tayo, guys. So biyahe pa tayo. Trabaho ulit. Let's go.